Kumustahin natin ngayon ang lagay ni Jessica kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, ilang taon ang ginagawa ni Jessica itong gamma knife surgery at gaano pa katagal niyang kailangan gawin ito? Ayun. Pops, itong case ni Jessica, once lang naman niya ginawa itong gamma knife surgery. Actually, nito lang, July 26 sa Cardinal Santos Center. So ayun, isahan lang naman siya. And then after nung procedure sa kanya, nag-stay siya ng 3 days sa hospital. Then monitoring na lang, may mga follow-up check-up na lang siya. Yung aparatong ikinakabit sa kanya, may radiation, ano? Yes. Yun, ina-apply yung radiation. Ano nga ba ang nararamdaman ni Jessica? Can you describe? Anong masakit ba ito? Anong nararamdaman ng pasyente? Yes, Pops J. Ayun, nung pinost na yan sa TikTok, maraming nagtanong yan. Kasi kung titingnan mo yung itsura, di ba parang... mukhang masakit Mukhang masakit dahil may nakatusok dito. Tapos ang sabi niya sa akin, ang nakita lang dyan sa video is yung harap. Pero meron din daw pa na nakatusok doon sa likod niya. So 4 daw yan na nakatusok. Ang sabi niya, hindi naman daw masakit yung paglagay. Pero yung pagtanggal, kailangan kasing diinan para daw hindi magdugo yung sa kanyang utak. Doon niya nararamdaman. So doon niya naramdaman yung pain. Ang sabi niya sa akin ngayon, okay naman na daw siya, pero ramdam niya na medyo nabugbog yung ulo niya. Tapos meron pa ring part ng head niya na namamanhid. Pero ang sabi naman sa kanya, normal naman yun after ng procedure na ito. Pagkatapos mawawala din naman yung pamamanhid after 2 weeks. Yeda, ano raw ba ang naramdaman ni Jessica noon nung may pumutok na ugat? Yung sinasabi mong severe headache, paano mo ilalarawan sa amin yan? Yes. Ay, Pops, yung pagputok ng ugat ni Jessica, hindi niya naman daw agad nasabing pumutok agad yung ugat niya. Ang sabi niya that time, kasi Pops, nakakaranas siya ng sintomas ng pananakit ng ulo. Ininda niya yon araw-araw sa loob ng 1 taon. Pagkatapos, kaya nasabi niyang severe headache kasi iba na daw talaga. As in, sobrang wala na daw siya sa sarili niya, sobrang sakit na. At pagkatapos nung sinugod na siya ng pamilya na sa ospital, ang sabi niya, may malay ako, ma'am, pero hindi ko na alam kung ano yung ginagawa ko. Ganon siya kasakit. At ang ginagawa niya na lang daw that time, sabi ng kanyang mga relatives, talagang iyak na lang siya ng iyak sa sakit. Pagkatapos suka siya ng suka. Yeda, tiniis niyo ng 1 taon yung severe headache na yun? Yung 1 taon, Pops, yung headache araw-araw. Pero yung severe headache, nangyari yan August 2022. As in, sobrang sakit na hindi niya na, wala na siya sa Dalhin niyo na ako sa ospital. Yun yung dating ng sakit. Nabanggit ni Doc na pwedeng genetic mutation. Yung brain AVM, no? Ngayon ko lamang narinig itong brain AVM. Wala bang paraan para masigurong maiwasan natin yan? Yes, Pops, unfortunately kasi talagang unknown pa yung cause niyan. Kaya hindi din natin masabi kung sino yung mga taong prone dyan o hindi. Unless merong family history talaga na merong ganito. So ayun, pwede naman silang magpa-screen. Pero kasi Pops, kadalasan daw yung mga ganitong case, nalalaman na lang na may brain AVM kapag nakaranas na ng mga sintomas tulad ng case ni Jessica, nagkaroon ng pagdurugo. Yes, diba sa kanya nagkaroon na ng pagdurugo. Tapos pwede ding makaranas ng seizure o stroke-like symptom. Ang mahal naman pala nitong treatment na ito, itong gamma knife surgery. Higit kalahating milyon, 600,000 pesos kada session. No, saan sila kumukuha ng ganong kalaking halaga? Yes. Pops, linawin natin, actually 650,000 pesos per session. Yes, pero kasi depende daw yan sa package. Kasi doon sa kay Jessica, 1 session lang kasi 1 cm lang daw yung nakitang AVM sa kanyang utak. So yung package na yon, kasama na yung procedure, kasama na yung MRI, tapos yung brain angiogram. Pero bukod pa doon, Pops J, yung hospital bill, yung room, yung laboratory, so talagang madugo. Kaya, syempre, pwede pang lumagpas, umabot ng milyon, depende nga sa session. Kaya ang payo sa atin ni Doc, Pops J, sa mga nakakaranas ng severe headache, huwag mag-atubiling, huwag na patagalin pa. At syempre, makakabuti na kumonsulta na sa mga medical expert. At meron ding Facebook page, Pops J, yung Filipina Gamma Knife Center Inc. Ayan, kung nais silang kumonsulta sa kanilang mga For more information tungkol dito sa brain AVM. Bantayan natin to. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.